Pinoy, asenso tayo, asenso Pinoy! Ang mga Pinoy ay likas na rice eaters. Kahit konti ang ulam, basta may kanin, sold na. Kaya nauso ang only rice sa mga kainan dahil bitin ang isang tasa ng kanin. Dahil dito, isang konsepto ang naisip ni Ronald na gawing negosyo, ang Boy Kanin. Ino-offer natin, parang home cook, luto ng nanay, di ba? Tapos kanin. Sinong di makakilala kay kanin? Di ba? Di na siya mahirap ipakilala. Periodista si Ronald tulad ng kanyang ama, ngunit tila may kulang. Hanggang masumpungan na sundin ang kanyang passion, ang pagluluto. Sabi ko, naging magaling na crew naman ako, no? So susubukan ko yung hilig ko sa pagkain at pagluluto ng pagkain. Pinagsama-sama ko lahat. Yung experience ko, nagkaroon ako ng interest sa food cart industry. Destiny, yan marahil ang susi ng magandang kapalaran ni Ronald sa food industry. Meron akong totally stranger na nakamit ko siya in one meeting. Napagkwentuhan namin ano yung passion namin. So may common denominator kami. Yung passion namin is to eat food, good food. Sabi niya sa akin, ano bang ginagawa mo ngayon, no? Sabi ko, eto sir, may maliit akong inaasikaso na food cart. Kaya siya Boy Kanin, just to give back the glory to Mr. Atienza. Payak ang simula ng Boy Kanin. Silang mag-asawa ang magkatuwang sa pagluluto. Pati ang logo at design ng kanilang food cart ay nagmula din sa kanyang ideya, kasama ang mga kaibigan. Yung kaibigan kong chef, kinukonsulta ko rin para meron talagang professional background dun sa pagbulong ng recipe. So, ganun, no? Napakahirap, pero ang masasabi ko lang dyan, kung gusto mo yung ginagawa mo, walang mahirap. More or less, siguro 20 plus, 25, ganun na po kami sa company own po, no? So, si Boy Kanin nahahati ngayon sa dalawa, no? Meron kasi kaming Boy Silog, in which ito yung ating karaniwang mga silog-silog product, karne, sinangag at itlog. Yung isang variety naman natin, ito yung Boy Sarsa. Ito yung caldereta, adobo, na ini-infuse namin yung sauce mismo sa rice. So, yung Boy Sarsa natin, no, marami siyang klase. Meron tayong adobo ni Ador, caldereta ni Tita. Meron kaming bistek ni Iste. Yung produkto ng Boy Kanin talagang hindi namin siya tinitipid. Ang ginagawa naming product is hindi namin shortcut. Wala kami tinitipid na ingredients. Kung ano yung pang-restaurant type na ingredients, yun ang ginagamit namin. Pero sa murang halaga. Wow! Rapsa! Boy Kanin! Ibang klase talaga! Mura na! Masarap pa! Kanin Garrett! Eto pang masarap na balita. Open na for franchising ang Boy Kanin! Para sa baka kapinoy natin na gustong magnegosyo, ang Boy Kanin ay nag-o-offer ng dalawang franchise package. Unang package ay ang food cart package. Sa size na 4 square meter ay magkakaroon na kayo ng full cart Boy Kanin. Isang package naman ay kiosk package. Sa sukat na 6 square meter ay kompleto na rin ang inyong negosyong kiosk type na franchise Boy Kanin. Inaanyayahan po namin kayo na umattend ng free Boy Kanin franchise business seminar. Para sa mga impormasyon, tumawag lang po sa aming hotline na 352-8130 at 0919-492-7986. Tara na mga kapinoy, tayo nang manegosyo kasama ang Boy Kanin. Boy Kanin, sarap ng kanin Pinoy. Kanin Garrett. Mga kapinoy, iniimbitahan ko po kayong subukan ng bagong konsepto ng Boy Food Cart. Ito ang Boy Kanin, sarap ng kanin Pinoy. Mga kapinoy, halina tikman ang sarap ng kanin Pinoy. Mag-Boy Kanin na! Yan ang ating special feature. Kami ang Asenso Pinoy Team. Asenso Pinoy!